Welcome po at magandang gabi sa inyong lahat. Dito sa Pilipinas, magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po sa ating channel, Ode Alteram Partem. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. Let us hear the other side. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na makapag-live na namang muli. So, ano ba yung ating itatopic ngayon? Gaya kanina, na-post ko po sa Facebook Live with regards doon sa yung isang beses lang na makapag-file ng impeachment sa impeachable officer. So, once per year. Nagre-review kasi ako kaya gusto ko talagang sundan. Although na ito, baka sabihin nyo, the other day impeachment, ngayon impeachment na naman. Hindi. Bibigyan ko ng focus dito o dito sa nawala. Ito. Bibigyan din natin dito ngayon sa aking Facebook Live itong Article 11, Section 5. Ano yung Section 5 ng Article 11? No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Ang problema kasi nito, halimbawa, kung tambakan mo ng pagpa-file yung proceedings, body proceedings kung sa isang taon file mo sa ng impeachment complaints, hindi na makapagtrabaho yung tao, mahamper. At wala nang magagawa doon sa House of Representatives tsaka sa Senate, puro na lang ganito. Di po ba? So wala nang mangyari nito. Puro ganito na lang. Kawawa tayong mga Pilipino nito. Pero ito lang masabi ko, kasi may nag-file doon isang abogado, halos lahat na yata, liban na lang doon sa high crimes, hindi niya na isama doon sa impeachment complaint. Kasi base dito sa Constitution, ito ito, sa Article 11, Accountability of Public Officers, Section 1 states, public officer or public office is a public trust, period. Public officers and employees must at all times be accountable to the people. Ngayon ang problema ganito, puntahan natin sa flood control. Alam naman natin doon sa SONA ni President Bongbong Marcos nung 2025 niya na SONA, ang sabi niya mahiya naman kayo. Siguro nasabi niya yun kasi with regards sa flood control na nagkaroon ba ng mga failure o lapses at na kitaan ng mga sinasabi bang mga ghost projects. Ang tanong ngayon, kung meron ng violation, sinong mananagot nun? Sinong mananagot nun? At yung masakla pa, sino ngayon yung mananagot dun sa mga napatay? Yung sa mga namatay. Opo, kasi nagkaroon ng pagbaha at meron hong mga loss of lives. Sinong mananagot sa kanila? Yun na ngayon. Sino yung mananagot doon? Yan ang problema. So, sa proceedings pala, magkakaroon man ng proceedings, kailan doon verified complaint. Siyempre, magpo-provide ka ng mga proofs mo at ebidensya mo. Mabigat-bigat ito. Matagal-tagal na gathering ng information ito at saka mga ebidensya. So I don't know kung magpa-prosper yan. Baka kukulangin yung isang taon na naman ito. Baka abutin na namang the whole year ito na process na ay malamang siya hindi pa siguro matapos. Kawawa talaga tayo nito. Kawawang mga Pilipino. Kasi yung oras at halos doon na lang Puro impeachment na susundan pa yan. May impeachment na naman kay Vice President Sara Duterte kasi alam naman natin nung mga previous year pa, meron ding impeachment complaint. Ang nangyari, 4, nagkaroon ng unconstitutional na ibig sabihin paglabag doon sa proseso. Pero ganito, puntahan ko yung aking sadya na sinasabi, ilang beses ba mag-file. So,
ilang beses mag-file ng impeachment sa isang impeachable officer. Ang sabi dito sa Article 11, Section 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same person more than once within a period of 1 year. So siguro ang maganda-ganda muna nating itanong, what is an impeachment proceeding? Okay? So may na-ready na ako rito. Tinanong ko si Google, what is an impeachment proceeding? So ganun kasi yun eh. Di po ba? Kasi ang kanina, ang naitakil ko doon, di ba, mayroong verified complaint, may mag-file, tapos mayroong endorsement doon sa House of Representatives na kasama doon sa nag-file ng complaint, whether it be civilian man yan or isang legislative. So yung kunin yung endorsement, bigay doon sa Judiciary Committee, sa House Judiciary Committee. Within 10 days, action na nila iyon, tapos maggagawa sila ng report. After ng report, dadalhin sa plenary or sa committee para magkaroon ng another, siguro mga 60 days iyon, kasi magdedebate, magbubutuhan sila yan. After na nagkaroon na ng articles of impeachment o resolution, bibigay nila sa committee, kung anong committee doon sa may House of Representatives, tapos tawag nito, i-record pa nila, tawag nito, i-bookmark, ano ba tawag nito kanina? Saglit lang ha. Okay lang, mahinto muna ako para ayun, may recorded pa. Ano ba isang term nila dyan? Yung bago nila ipadala sa Senate, yung resolution nila, yung articles of impeachment. Ano bang tawag kanina doon? Yung term na yun, i-record pa. Ano ba tawag mo kanina? Ayun, meron pa sinasabi kanina doon, pati yung vote, yung sa articles of impeachment, may sinasabi silang i-record pa, no? To, the resolution shall be calendared. Ayun, calendared pala ang term. Ika-calendar pa nila iyon after doon sa 60 days period na magkaroon sila ng kabuuan ng Congress, magkaroon sila ng pag-uusap, debate kung ano pa man, magbubutuhan sila. So 1/3 votes doon. After niyan, nagkaroon na sila ng articles of impeachment. Ang sinasabi diyan, yung resolution shall be calendared for consideration by the House within 10 session days from the receipt thereof. So, meron doon sa House, ikakalendar nila, may 10 session days pa for consideration. Ewan ko anong mangyayari dyan, baka para masubstantiate, masupplement doon yung mga ebidensya siguro. Yun, kasi meron man sila sigurong i-override, baka may makalimutan o makaligtaan sila, kaya binibigyan siguro ng 10 days pa after ng resolution nila doon sa after ng 1/3 vote ng resolution nila sa articles of impeachment, ibibigay doon sa committee for calendar. So may 10 days pa yan sila na period para i-follow up nila. So halos yan, sigurado dugo yan. Sabagay 60 days mahaba-haba no? Kung whole day sila dyan, hanggang abutin sila ng 12 ng hating gabi, mahaba talaga yon. Bago nila i-forward sa Senate.
Ito naman sa Philippine laws, tinanong natin kanina, tinanong ko nga kung what is an impeachment proceeding. So itong sabi ni Google, yung AI. In the Philippine law, an impeachment proceeding is a political process where Congress formally charges, yun na nga yung Congress lang kailangan ang may sole power na makapag-file ng impeachment or mag-initiate, ibig sabihin makapag-initiate. So ano ba yung impeachment proceedings again? Ang termino nga nila diyan sui generis kumbaga special or unique. So Congress lang makagawa niyan. In the Philippines, again, an impeachment proceeding is a political process where Congress formally charges high-ranking officials, example, President, Vice President, Justices, Commissioners, Ombudsman, with culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, or betrayal of public trust. Hindi ko alam kung siguro yun. Kasi accountability, no? Failure ng mga flood control, massive corruption, massive graft and corruption. So, may mga namatay pa. Sinong mananagot niyan? Yun, kaya nga pinailan nila si President Bongbong Marcos kasi siguro yun ang nakita nilang mga grounds. So, kailangan lang talaga na sufisyente ang ebidensya para naman mag-prosper sila. Kasi sabi ng iba, Sarsuela, o bahala na sila dyan. Ako, sinasabi ko lang kasi wala mo nang magawa. Nag-aaral din tayo. Ito naman, constitutional rights naman ito natin na maalaman kasi public office is a public trust at kailangan ipaalam din sa tao. So, kasama ito sa ating mga tinatawag na academic purposes only. So, matuloy ko lang. Sabi nga, Congress formally charges high-ranking officials like President, Vice President, Justices, Commissioner, Ombudsman with culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft, and corruption or betrayal of public trust, initiating a process of indictment or indictment by the House, requiring 1/3 vote and trial by the Senate. So, requiring 2/3 vote for conviction and removal from office. At the same time, removal from office, grounds na iyon para hindi ka na pwedeng tumakbo or humawak pa ng ibang mga posisyon sa gobyerno. Perpetual disqualification na yon. So what is an impeachment proceeding? So impeachment proceeding or impeachment proceeding, it's a sui generis. Ano yung sui generis? From the Latin, open close pa rin, unique. It's a unique process, distinct from criminal cases, aimed at ensuring public trust and constitutional governance by removing unfit officials, not just punishing crime. So, impeachment, i-remove ka muna. At yung kasunod niyan, yung tinatawag na penal laws, ito na. Pag na-remove ka, papailan ka ngayon ng kaso. Saan ba? Sa Congress pa? Hindi na. Korte na yon. Korte na hawak kasi crimes na yan eh. Okay? Ngayon, baka itanong nyo saan ipapile? Tamang tanong yan, kaso lang siyempre, mahaba-habang usapan, maiiba yung usapan natin. Ang balita ko dito sa isang nabasa ko kanina, mabilis lang ng pagkabasa ko nun, yung mga namatayan ba, siyempre kung saan namatayan, kung anong lugar yan, so bawat lugar halimbawa mag-file, kung saan nangyari yung isang insidente, doon magpa-file. So kung pinailan ka halimbawa, dahil na-impeach ka na halimbawa, tanggal ka na sa pwesto, so punta ka ngayon doon sa lugar kung saan na naka-file yung mga criminal charges na yan. So ganun siya. So mapupudpod ngayon yung oras mo dyan, talagang pagod na pagod ka kaka-attend ng mga hearing doon. So tuloy ko lang key aspects. 1, impeachable officers. Ito na nga, alam naman natin yung impeachable officers. Sabi ng Constitution, Article 11, Section 2, the followings are President, Vice President, members of the Supreme Court, members of Constitutional Commission such as COA. Ano yung COA? Commission on Audit, CSC, Civil Service Commission, COMELEC, yan, Commission on Election, and the Ombudsman. Number 2, grounds for impeachment. Yun na nga, nakailang basa na tayo dito at sigurado baka halos iba sa inyo nakaka-memorize na nito. Culpable violation of the Constitution. So again, yung culpable, yung blame, no? Yung blame ba? Culpable o may kasalanan.
error, kung ano pa, culpa. From the word culpa, error or blame. So, culpable, ano pa nga sabi kanina doon sa Latin, marami sa ibang kasabihan sa Latin no? So again, basahin ko lang ulit ito, grounds for impeachment, culpable violation of the Constitution, treason, bribery, graft and corruption, or other high crimes, betrayal of public trusts. Stages ng impeachment proceeding. So, stages is 1, indictment, House of Representative. A verified complaint is filed, reviewed by the Justice Committee. Ano yon? Sa House Justice Committee. So, ano yung i-review ng House Justice Committee? Yung verified complaint, kung sino man yung nag-file. And requires at least 1/3 of the House members to vote in favor to impeach. So, after ng ibig sabihin may mag-file muna, tapos i-review ng Justice Committee sa House, and then maglabas sila ng report, and then by report magkaroon na ng House members ng pag-uusap dyan. Halimbawa, kailangan din ng may debate sila o ano pa, yun, kailangan doon ng 1/3 para magkaroon ng articles of impeachment. So tuloy ko lang, and requires at least 1/3 of the House members to vote in favor to impeach. This is like an indictment. Number 2, trial. So after ng sinabi nga kanina, may ikakalendar pa. After ng pag-file, after ng Justice Committee report, nagkaroon na ng 1/3 vote pa ng Congress, ikakalendar pa, tapos meron pang 10 days yan. Kung gusto nilang override, siguro may mga, kung ano pang gusto nilang gawin, after nyan ipo-forward sa, or ipa-file sa Senate. Ang sabi ng Senate, ito, trial sa Senate, or trial, open parent, Senate, close parent, colon, after impeachment by the House. Yun na nga, yung sa articles of impeachment sa House of Representatives. The Senate acts as the impeachment court. Senators act as judges, with the House members as prosecutors to determine guilt or innocence. Ngayon, kanina sinabi ko nga, sino ba yung prosecutors doon, or prosecutor, or prosecution galing sa House? Lahat nga pala sila rito with the House members as prosecutors. Kung sino man yung members ito, out of 200, siguro baka magkaroon sila ng representative, baka House Speaker o majority, o sino man yung minority dyan. Okay? So number 4 dito sa sinasabi na key aspects. Ito yung key aspects, basahin ko lang ulit key aspects sa sabi ni AI with regards dun sa impeachment proceedings. So again, ito key aspects sa impeachment proceedings is impeachable officers, grounds for impeachment, tapos meron siyang 2 stages. Number 4 is outcome. So tuloy ko lang sa outcome, colon, a 2/3 vote of all Senate members is needed for conviction leading to removal from office and potential disqualification from holding public office. Yun na nga siya. Disqualification, perpetual na yan, forever na yan. Forever na disqualification na yan, hindi ka na makahawak ng public office. Bagay, kung hindi mo naman kailangan humawak pa ng public office na Kung trilyon na halimbawa nakulimbat mo, no? Trilyon na halimbawa, billion o trilyon na nakulimbat mo, ay hindi mo na kailangan. Antayin mo na lang mamatay ka at maglangoy-langoy ka doon sa impyerno. Hindi mo naman mabibit-bit yan Kawawa lang talagang Pilipino. At sana mga ganitong bagay, mga Pilipino, matuto din tayo. Nag-ugat na naman ito sa, nung minsan, siguro mga 2 days, 3 days ago, naglalakad ako, narinig ko doon yung isang journalist or correspondent na tinanong niya what are the documents for required to file for impeachment. Dahil doon nairita ako at saka nag-delve ako sa pag-aaral, pag-research nito at yun na. Di po ba? Kaya gusto ko naman na mag-share naman ng idea, hindi naman dahil sabihin na matalino tayo, o hindi man ako lawyer, hindi man ako o di kaya sabihin baka magbagaling, hindi ganun. So number 5, so bago ko ituloy number 5, ayaw ko lang kasi umasa sa mga correspondent kasi may nasubukan na ako niyan Sabi nga, gaya nga ng dati, nung siguro hindi pa COVID yun, wala pang COVID yun
Nung tumawag ako sa isang TV network, tinawagan ko doon, ang tawag sa akin isang reporter doon sa pang-umaga yun eh. Ang sabi niya, meron no tayong caller, si Mang Jesus. Ganon. Time ni Duterte yun, kumbaga hinamakamak si Mayor Duterte eh. Para bang construing, gaguhan ba? May tanong ganun, dagdagan lang nila ng kaunti. So, naiba na tuloy yung thought, yung dating ba, yung impression. Ibig sabihin yung thought, the impression, naiiba kasi pag nagdagdag ka, naiiba eh. Halimbawa, paano yon? Halimbawa, sa simple salita lang. Di ba yung salitang court? O, ano pagkaintindi mo ng court? Pag nilagyan mo ng basketball court, ano ibig sabihin no? Di basketball court. Pag nilagyan mo naman ng volleyball court, volleyball court naman. Pag nilagay mo naman, yung courting, panliligaw naman yun from the root word na court. Yun ba? Yun ang ibig sabihin. Kasi nung time ni Duterte, may issue kasi yun eh. Tungkol ba dun sa, medyo matagal na kasi yun, kaya medyo nakalimutan ko, pero sinagot ko sila regarding doon sa sinabi ni Duterte ba. May sinabi kasi si Mayor Duterte, pagdating din sa radio station o sa TV station na yan, sa nagbabalita, inibanan nila. Gago ba? Ay sa nakita ko doon, ginagalit at tinatanga nila yung tao. Kasi dito sa amin, tulad yan, may mga nakakausap ako rito, iba matatanda. Masyado ba silang magaling? Ang problema kasi, magaling nga sila. Oo, magaling ka makinig ng balita. Pero sana, magsumikap ka rin, mag-aral ka. Naalala ko tuloy si Dr. Jose Rizal. Kasi may mga libro din ako ni Dr. Jose Rizal noon. Mga isang karton yun. Ang dami nun. Kaso lang, nasunog yun. Ito yung kwento ni Dr. Jose Rizal. Ito yung sinasabi niya. Sabi niya, marami sa Pilipino, magaling magsalita. Pero pagka mag-delve ka na ba, maghanap ka na ng 6W1H o yung ibang bagay pa, iba pa mga sustansya, wala nawawala. Kaya sa ating mga Pilipino, nauso pa nga yung salitang marites. Ano ba yung marites? Master in the arts of, Master in the arts of relaying information through exaggerated, ano ba yan? Stories. Yun palang marites. Yun ang nangyayari ngayon sa atin. Ako, hindi naman sa dahil sa gusto kong magpasikat o hindi naman. Doon lang ako, sabi ko nga sa inyo, na-intriga lang ako doon, nainis lang ako doon sa isang correspondent na iba yung tanong niya na ano ba yung documents kailangan para sa impeachment complaint. Yung katangahan ba na ewan ko ba. Hindi muna kailangan yung doon yung documents, kailangan muna doon yung grounds for impeachment. So again, yun na lang yun. So tuloy ko nga na sa number 5. So number 5 is nature, it's a political process, not criminal trial. Or sabi nga kanina, sui generis. Ano yung sui generis? Unique po yan. Hindi naman criminal, yan, although na magtaka tayo. Bakit na ang grounds for impeachment, mayroong tinatawag pa doon na high crimes? May tinatawag na accountability yan. Tulad yan, may mga namatay. Paano ngayon yan? Siyempre, sasagutin mo talaga lahat yan kasi una, ikaw ang presidente. Di po ba? Hindi naman siya dinidiin ko rito si President Marcos. Ganun talaga ang accountability niyan. Ang tinatawag nga yan sa uniform service, may chain of command. Kaya nga, balikan ko naman sa aking side, yung tanda ko yung directive ni Commandant, at least may hawak ako dito Ang sabi ni Commandant sa directive na yon is mag-process kayo ng re-enlistment ninyo ASAP, tapos mag-provide kayo ng explanation together with your explanation letter, i-submit ninyo together with your unit CO or unit commander. Yun, ibig sabihin nun. So, ibig sabihin yung CO ko, tatanong ngayon ni Commandant ngayon yun, bakit na yung bata mo dyan inabutan ng re-enlistment niya hindi pa siya nakapag-re-enlist. Bakit hindi na re-enlist, hindi na follow up yan? So, yun ngayon yun. Kaya makikita yan doon sa explanation. So, yun naman yung nangyari. However, sa parte ko naman, may tinatawag doon na unconstitutional dismissal or kasi hindi na consummate yung directive ni Commandant So may problema ngayon doon si Ma'am, although hindi ko naman sinasabi ito na para ba din yung kaso rito. Ang akin lang,
nakakaintindi rin ho tayo ng sinasabi ng mga batas at ng mga probisyon. At alam din ho natin yung proseso. At ibig sabihin, kailangan talaga na magbasa rin tayo kasi ang kaalaman, ang karunungan, ang unawa, kailangan ho yan, proteksyon din ho sa ating profesyon lalo na. Ang nangyari naman ito, tuloy ko lang ng kaunti, bakit doon sa opisina, kung saan yung isang officer na nag-discharge sa akin, wala bang abogado doon? Meron ho, nalaman ko nga nung pumunta ako doon, nung binigyan nila ako ng parang papel, na i-forward ko doon sa may Taguig. Opo. Nagtataka naman ako, sabi ko, pero hindi ko sila tinanong na merong abogado. Hindi ko sila tinanong doon tungkol sa tatlong bagay na ito. Ano ba yung tatlong bagay na iyan? Yung malfeasance, misfeasance, saka non-feasance. Meron akong basihan yung directive ni commandant na kailangan i-consummate muna iyon. At marami pa ho. So sana, non-feasance, ano nila, binigyan nila yung officer, si ma'am, ng ibang mga lawyers o may lawyers man doon, binigyan nila ng nararapat ba na tawag nito, quotation, suggestion, o i-explain ba nila na ito ba halimbawa, ma'am, yung tao 24 years in the service na, bakit natin i-discharge yan? Merong direktiba si commandant. Hindi ba ma'am, baka ma-violate natin yan yung sinasabi ng due process, ma'am? Under tayo pa ma'am ng civil service, ma'am. Baka malintikan tayo niyan. Yung career mo kawawa diyan. Ganun ba? So ganun 'yon. Di po ba? Kaya sinasabi ko lang ito dahil nakakaintindi rin ako Kasi kung ako yung abogado na sa opisina, sabihin ko talaga kay ma'am yan, ma'am, matamaan tayo niyan. Una, may chain of command. Ano ba yung chain of command? May direktiba galing kay commandant lapatan mo halimbawa ng 60 days base doon sa sinasabing circular na of September 2023. Mawi-waive yan kasi nga may direktiba. Alam ni commandant niya kasi si commandant ang nag-hire tulad sa amin, ang nag-enlist sa amin, ang nag-take out sa amin nung si JMC kami, si commandant. Tapos nag-graduate kami ng si JMC August 20, was commandant Reuben Lista. 4-star din iyon. Sino nag-hire sa amin? Commandant na naman ng Philippine Coast Guard. Bakit dinischarge ka ng 1-star? Bahala sa desisyon niya yun So, ganun lang yun. So, alam ko may mga nakikinig na mga abogado rito. Siyempre, alam ko naman yung reputasyon ninyong mga abogado kayo. Baka sabihin nyo, ambulance ba? Tawag nito? Legal ambulance, ano ba tawag sa inyo niyan? Ayaw nyo nga mag-abol, kaya inaantay nyo na lumapit yung tao sa inyo. Akin lang naman, sana may makatulong sa parte ko kasi talagang merong na-violate talaga. Meron ho. Sa parte ko So balik tayo dito sa impeachment again. Ang tanong is, what is an impeachment proceeding? So ang impeachment proceeding, gagawin yan sa Congress with a verified complaint. I-review yan ng House Justice Committee sa Congress. Maglalabas sila ng report after ng mula nung pag-file after 10 days. Yun ang aaksyonan ng Justice Committee. After nyan, maglabas sila ng report. Magkakaroon ulit yan ng kabuuan ng Congress ng tinatawag na session nila or plenary or proceedings na magkaroon sila ng 1/3 para maglabas ng resolution for articles of impeachment or complaint. Di po ba? After nyan, ikakalendar nila. After ng kalendar, so sa loob ng 60 days, meron silang 60 days. So after nyan, halimbawa, natapos nila na mas maaga kasi kompleto naman yung mga dokumento, kompleto yung mga ebidensya. Di po ba? Pag na-file yan sa committee ng Congress again, sa Articles of Impeachment Committee, ikakalendar nila iyan. After magantay sila ng 10 days, after 10 days, isasubmit nila iyan sa Senate for trial. So at least ba nakita ninyo, nakakaintindi tayo, bagaman hindi tayo abogado, hindi ko naman interpretation iyan. Yan po ang sinasabi ng proseso or ng Articles of Impeachment or sinasabi sa Article 11, Section 2 sa Constitution natin. So ganun lang ho.
At yung purpose ko pala bakit ko tinatakil itong mga ganitong issue, hindi naman ako abogado. At least may pakita ko lang ba na dyan sa mga kasama ko dyan sa Coast Guard na masyado ho yung mababa yung tingin nyo sa akin. Lalo ka na ma'am. Ngayon, ang ginagawa mo ma'am, tulad niya na hindi ko maiwasan na irita ako eh. Pahirapan mo ako ma'am ng 8 months. This is a mental and emotional torture. Doktrinado ka ng Coast Guard. Anong alam mo sa doktrina ng Coast Guard? Ganyan? Klase kayo. Nagkredo-kredo pa tayo dyan. Anong tawag mo ngayon yan ma'am? Kung nagkredo ka, anong integridad mo dyan? Huwag niyo ako masyado anuhin ma'am. Kilala ko yung asawa mo, nakita ko na yung picture na sir eh. Mabait si sir eh, nakita ko si sir, mabait yan. Nagtataka naman ako bakit ganyan ka ma'am. Siguro may nag-endorso sa'yo na ako ganunin mo dahil sa religion ko. Okay lang yan ma'am, pagka halimbawa, kung gusto talaga ninyo, ipaharap nyo sa akin yung nag-endorso. Kung gusto nila, magdebate kami by religion, pumili sila ng subject nila. Yan na lang yung hamon ko. Kung gusto nyo talaga, papatusin ko kung sino man yan. Pinakamagaling na pastor, di mas maganda. Tama yan. Para magkaalaman tayo. Kasi alam ko naman kung sino kayo eh. Relihiyon na yan na halos pagpatay sa akin gagawin nyo. Ang masabi ko lang ganito, mismo Vatican City na nakanoted na kayo. Para malaman nyo rin. Ay, bago ko pala makalimot na ipopost ko ulit ito na sinasagot ko yung panawagan ni John F. Kennedy. However, ako panawagan ko lang sa Amerika, tulong naman. Ang traidor na dragon, traidor, ayaw lumaban harapan eh. Salot, traidor kayo, tanim kayo ng dragon. Papost ko na rito para malaman nyo na rin. Ginawa nyo sa akin to. Sunugin ko kayo lagi. Ulit-ulitin ko rin ito. Yan. Salot kayo. Huwag kayong masyadong kampante. Baka sabihin nyo, hindi ko kayo kilala. Hindi kayo nasasagap. Kilala ko ho kayo. Intindihan nyo. And then, puntahan ko na dito again. Saan ba ito? Sa what is an impeachment proceeding? Sabi ni Google AI. Tapos ano pa sabi niya? Key aspects. Impeachable officers, grounds for impeachment, 2 stages. Ano yung 2 stages na yon? Indictment from the House of Representatives, Congress, tapos yung trial is Senate. Tapos yung outcome, ano ba yung outcome? Bakit na magkaroon ng proceeding? A 2/3 vote of all the Senate members is needed for conviction, leading to removal from office and potential disqualification from holding public office. Ngayon, ang tanong, permanent na ba yan? Pag disqualification, permanent na ho iyan. Kaso lang, ang tanong pa isa ito, paano yun kung na-disqualify ka na sa impeachment, may pag-asa pa ba yan na malift? Meron ho. Meron. Magbasa-basa ho kayo, i-search na lang sa Supreme Court. Meron yung mga GR number dyan. Meron ho dyan na yung isang bagay na bagaman na disqualify na siya, pero na-lift iyon. Kasi nagkaroon ng proceeding sa Supreme Court. At nagkaroon yata ng ng en banc resolution or decision yung en banc at na-lift yun. At from disqualification, nakatakbo siya muli. Pero siyempre, madugo-dugo yun at hindi ko na maalala kung ano yun. Pero basta meron, may na-lift yun. May nabasa akong ganyan. So tuloy ko lang, again, ano ito? What are the key aspects of impeachment proceedings? Again, ito, impeachable officers, ground for impeachment, 2 stages. 2 stages is House of Representatives, tapos Senate. Outcome. So ito na nga. To remove. Removal from office and potential disqualification from holding public office. Okay? Number 5 is nature. It's a political process, not a criminal trial. Ibig sabihin, sui generis, unique. Yan yung unique dyan sa Congress saka sa Senate. Focused on fitness for office through facts and law are considered. So, in essence, sabi nga ni AI, matalino to si AI. Sabi, in essence, impeachment is Congress constitutional power. Yan ang sinasabi doon sa kanina sa Article 11, Section 2.
Again, in essence, impeachment is Congress constitutional power. Mababasa natin yan sa Article 11 of the Constitution. To charge and remove officials for serious misconduct, serving as a check on power and a safeguard for democratic governance, with the House bringing charges and the Senate deciding conviction. So, teka. So, nasuffice ko na dito yung sinasabi na sa yung ilang complaint ba pwedeng i-file o ilang articles of impeachment ba pwedeng i-file sa isang impeachable officer. Once in a year lang. Siyempre siguro kung tatarin mo yan, halimbawa walang humpay, walang ganong provision, siyempre hindi na makapagtrabaho yung tao. Puro na lang ganyan-ganyan. Siyempre pang-hamper, pang-sasabutahin na yan. At lalong-lalo na, alam naman ninyo, alam naman natin, ang daming NPA. Opo, yung mga front ng mga NPA dyan, mga communist na traidor dyan sa gobyerno natin. So, traidor talaga kayo. Kawawa kami mga Pilipino dito. To sa kita naman yung unprecedented shuttle conquest, change the population from within, start from the top. Sunog na kayo ngayon, okay? Yung mga Pilipino, kababayan ko, tinatawagan ko, yung mga mahirap dyan, nakikipagbaka kayo, nagpapakamatay kayo, pinapatay kayo dyan, pumapatay din kayo. Sana magising-gising tayo. Kasi yung mga traidor na yan, tingnan nyo naman yung itsura. Minsan nga pala naalala ko sa isang anibersaryo ng ng NPA. Napanood ko sa sa TV. Yung isang TV network. Matakay mo na video si si Jessica Soho. So alam niyo na kung ano ibig sabihin nun. Si Jessica Soho, ano bang TV network yan. So gets niyo na yon. Nabidyoan siya ng ganon. Nakatayo dun sa camera sa screen, nakita ko yung babae. Mantakay mo ba, anong ginagawa dun sa bundok? Yung kulay na kulay, tsaka yung katawan niya, sino? Anong ginagawa yan dun? Yan ang ibig sabihin yan. They ensure na yung kanilang programa rito, diversion to destroy a nation, talagang well-financed. At saka hindi na kailangan magpadala galing sa China, galing sa Communist China. Yung mga negosyo lang dito sa buong Pilipinas, nagbibigay ng tinatawag yan, revolutionary tax Opo, nagbibigay yan ng revolutionary tax. Kumbaga, ginigisa din tayo sa ating sariling mantika kasi saan galing yan? Sa negosyo, sa income nila, sa kita, sa profit. Tapos, makikita sa negosyo, ibibigay sa mga NPA para continue tuloy-tuloy. So, patayan kayo dyan. So, yan ang tinatawag na divide and conquer. Hindi ka nakipaggera, sabi nga ni Sancho. Yan na, sinapost ko na the 100 years battle Know the enemy and know yourself. In 100 battles, you will never be in peril. Paano ko maging peril o mapahamak kung ang nagpapatayin Pilipino sa Pilipino? Di po ba talino? Pera lang yung kailangan mo. So, yan ang ibig sabihin. When you are ignorant of the enemy but know yourself, your chances of winning or losing are equal. If ignorant, both of your enemy and of yourself, you are certain in every battle to be in peril. Ganun lang yun. So, aking panawagan nito, hindi naman ako official muna sa Coast Guard. Akin lang, sinasabi ko lang, sana makatulong itong mga bagay na ito na ma-expose ba natin, ma-educate natin sa simpleng pamamaraan dito sa Facebook Live sa Ode Alteram Partem, Let Us Share the Other Side, hosted by yours truly, Jesus Sukgang Jr., ay Filipino content creator. Ma-share ko din yung bagay na kailangan kong i-share at ayaw ko ba na pagdating ng araw na sisingilin nyo ako. Siguro yung mga na-post ko na ito, alam ko marami na ako, sabihin ko na rin sa inyo, marami na akong nakasagupa sa Facebook, iniinsulto ako sa comment ko. Pero pagka hinahamon ko naman harapan at sinasagot ko, binuprovide na ko ng mga sagot, umaayaw naman. So ganun lang talaga yun sa buhay natin. Hindi ko masabi na inggit kung ano man. Kasi sa isang banda, merong mga Amerikano doon sa isa kong Facebook na account nung kinuha ni Meta, may mga nagsasabi sa akin doon na mga Amerikano mismo, sabi niya dapat may makaalam sa mga pinagsasabi ko. Ano ba yung mga pinagsasabi ko? Saglit Ito na. Sulat ko na rin.
Hindi tayo pwedeng matakot kasi pag matakot tayo, magbabayad tayo dyan sa Panginoon. Mag-love muna ako. Ipopost ko ulit yan yung sinasabi ni MLQ. Late President MLQ, Manuel L. Quezon. Yan. Mapait yung sinagsasabi niya eh. Napakapait ito. So ito puntahan ko na yung aking sadya pala ha. Na ilang impeachment complaint. So isa lang. Isa lang. At ang tanong doon ay what is an impeachment proceedings? So sana nasagot ko kayo doon na yung impeachment proceedings ay gaya ng sinasabi dito is a political process. Impeachment proceeding is a sui generis process where Congress formally charges high-ranking officials. So yun siya. So nasagot na siguro doon kung proceedings. Kasi balikan ko nga pala, naalala ko pa yung ganito. Ito pa isang naalala ko. No na ito sa Article 11 Section 3 Paragraph 5 open pa rin no. Ito paragraph 5, no impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of year. So ito malinaw, ito impeachment proceedings. Baka malito tayo o sabihin ba natin, ang dami nag-file, baka magkaroon na naman ng technicality. Ay hindi ho. Kahit marami yung nag-file, ang gagawin din naman yan ng Congress, may mag-i-endorse din yan sa loob. Ang mangyayari, pupunta doon sa House Judiciary Committee. And then the House Judiciary Committee will process, will determine, will come up with a report kung alin doon sa mga final na complaint. So again, ito panawagan ko kay Congressman Pulong Duterte. Sir, Congressman ka naman, ikaw naman yung may kapangyarihan. Sigurado ako na alam nyo naman itong aking sinasabi. At sigurado hindi ko naman kayo kailan turuan. Pero akin lang sir, sa parte ko naman halimbawa, hindi ako mag-worry na mag-file sila maraming file kay President Marcos o marami silang ipapile kay Vice President Sara Duterte. So, bahala na sila dyan. Kasi nandyan naman yung House Judiciary Committee. Yun naman po ang magdidetermine, ang magpa-process at maglalabas ng report. Okay po? Yun lang po yung akin. So sana na-providean ko kayo ng substantial ba na sagot doon sa aking sinasabi na topic ngayong topic na naitakil ngayon with regards doon sa kung ilang impeachment ba proceedings ang pwedeng i-file sa isang impeachable officers, or in particular what are these ilang articles of impeachment ang pwedeng i-file. Kasi article of impeachment na yun after the 1/3 vote. Okay? Okay po ba? So sana nakatulong ako sa inyo. Talagang nakatulong ito ng malaki sa akin din si Google. Natulungan tayo ng malaki ni Google, lalo na yung internet. So magbasa-basa lang ho tayo rito ha. So yun lang po. Maraming salamat. So kung tatanungin ako ninyo, meron ho dito, i-rundown nyo na lang yung Constitution sa Official Gazette 1987. Lagi kong pinupuntahan dito yung Official Gazette kasi madali siyang basahin. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. Madali-dali siya kung basahin. Mayroon dito, Official Gazette. So, pupuntahan mo lang kaagad yung Article 11, Accountability of Public Officers. Pag-click mo ng ganon, ayun kaagad, papasok ka kaagad. See? Siyempre, bakit ba may nag-file? Siyempre, ano bang nangyari sa gobyerno pag ikaw presidente? Lahat yan, ikaw yan. Opo, lahat yan.
Tulad yan, yung naging issue dyan, yung flood control, yung mga may nagkandamatay dahil sa baha. Failure pala yung flood control na yan dahil maraming kwan. Mismo sinabi na nga ni Presidente, mahiya naman kayo. Di po ba sa kanyang SONA nung last 2025. So yun lang yun. Ano pa ba? So sana na-providean ko na kayo. Pero ito dito maganda rin itong basahin itong Constitution gamit sa Official Gazette. Madali lang Parang friendly user ba? So meron na naman tayo na dagdag kanina, sui generis unique yun hindi siya criminal hindi siya criminal na case Tapos pala sa pag nag-trial na sa Senate, yung Chief Justice, ito may sinasabi rito Siya yung presiding officer pero hindi siya pwedeng magboto pag presidente yung pinailan ng impeachment or trial sa Senate. Or impeachment trial sa Senate. Okay? Basahin nyo yung Article 11 Article 11. Accountability of public officers, yan yung sinasabing Constitution. So again, salamat ng maraming salamat po sa inyo at naway na-suffice ko yung aking presentation sa topic na aking pinili ngayon. Ano iyon? Yung sa articles of impeachment doon sa section 3 paragraph 5. Tama ba yon? Check ko lang, double check ko Ito. Article 11 section 3 paragraph 5. Paragraph 5 ba yun? No impeachment proceedings shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Kaya isang beses lang iyan. So sigurado, doble trabaho doon yung yung sa House Judiciary Committee. At yun na nga, hindi na tayo mag-alala kung patong-patong man, ilang patong man yung mga nag-file at sino-sino man yung nag-file. Kasi ang magdedetermine naman yan, ang gagawa ng report again is the House Judiciary Committee. Double check ko lang punta ko lang yung sa Gazette. Tama nga, section 3 nga talaga, paragraph 5. Basahin ko lang dito sa Official Gazette, section 3 paragraph 5. No impeachment proceeding shall be initiated against the same official more than once within a period of 1 year. Okay po. Again, I-refresh ko lang kayo sa paragraph 6 naman. Ito naman ang sabi, the Senate shall have the sole power to try and decide all cases of impeachment when sitting for that purpose. Bakit na ang sabi kanina doon isang impeachment lang, bakit ang binabasa naman sa paragraph 6 all cases? Kasi doon sa impeachment complaint kasama na kaagad doon yung culpable violation of the Constitution, graft and corrupt practices, bribery, kasama na kaagad, patong-patong kaagad yan. Yun ang problema nga lang, ang proof of burden doon sa nagpa-file ng complaint, dapat kompleto ebidensya. Kasi pagka yung ebidensya mo hindi naka-establish, hindi establishado, hindi substantial, walang pundasyon, nga. Di po ba?
Yun lang naman yung isa siguro sa magiging concern natin diyan, or concern ng mga Judiciary Committee and the House of Representative, at isa doon sa Senate. Kung bagay, yun pa lang may initiation pa lang naman doon sa Congress pa lang naman Okay? Sa paragraph 7, judgment in cases of impeachment shall not extend further than removal from office and disqualification to hold any office under the Republic of the Philippines, but the party convicted shall nevertheless be liable and subject to prosecution, trial, and punishment according to law. So, after ang impeachment, sigurado magkasunod yan. May tinatawag na prosecution pa yan under sa law. So, panibagong kaso yun, ipo-forward nila yun Kasi kung talagang na-determine na guilty talaga siya, ayun. Sigurado lalabas din naman nila siguro yan guilty beyond reasonable doubt So, i-review ko siguro yung ginawa nila doon kay Justice Corona. The late former Justice Corona, kung ginawa ba nila yung ganun or sa others pa na mga incident ng impeachment. And paragraph 8, the Congress shall promulgate its rules on impeachment to effectively carry out the purpose of this section. Ayan. So, mahalaga din pala magbasa-basa tayo at matuto tayo talaga. Again, hindi ito aking interpretation. Yan po ang sinasabi ng ating Philippine Constitution. At yan din po ang sinasabi ng proceedings or impeachment proceedings. Kung ano bang impeachment proceedings na sinasabi. So, natuto tayo ngayon at nare-repress tayo. So, maraming salamat sa inyo. Salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo na tayo makapag-live na naman muli at na tawag nito. Nagawa ko yung aking topic ngayon. So, shout out sa aking magiting na tatay, Jesus Senior Sukgang, nanay ko Daisy Sukgang, Sheila Jan Sukgang, sa aking mga pamangkin, sa mga relatives ko. Si Tia Iting pala, Tia Iting, nandiyan ka na pala sa Lapos sabi ni anak mo. Nabala na kayo mag-usap-usap muna dyan. Ngayon, pagpasensya nyo, talagang 8 months na ako na wala din May inaayos pa at sana maayos ito. So, yun lang yung akin. So, salamat sa Diyos, sa Panginoon at sa Espiritu Santo. Sa Diyos po ang karangalan at ang kapurihan. Ito po ang inyong host, Jesus Sukgang Jr. O de Alteram Partem. Let us hear the other side. Amen.